A holy obligation, ito ang marka ng undas sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga Katoliko. Naging bahagi na ito ng ating paniniwala at tradisyon na sa paglipas ng taon ay malaki na ang pinagbago. At para pag-usapan ang mas malalim na kahulugan ng undas, makakasama natin si Father Alan Abuan, ang Director ng Institute of Faith Formation ng Lingayen, Dagupan Archdiocese. Good morning, Father, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Joanne, at good morning po sa inyong lahat. Okay. Father, ano po ba ang kabuluhan ng All Saints Day? Itong November 1 is All Saints Day, and then yung November 2 is All Souls Day. No? So ito yung panggugunita nung sa tinatawag natin na Communion of the Saints. No? So ang yung All Saints Day ay ginugunita natin at nagdadasal tayo sa lahat ng mga banal na nandun na sa langit. So, All Saints Day. Okay. Bukod dun sa, of course, yung makilala nating saints. Saints, yes. So, we consider also our members of family na nawala na. Yes. Na nandun sa langit. Yes. Kaya nga, pag titignan nyo, para bang All Saints Day is November 1. Yes. All Souls Day is November 2. Pero kadalasan, pumupunta tayo sa sementeryo ng November 1. Okay. Para bang gusto natin na yung mga yumao natin ay santo. Yes. Oo. So pero ang dapat na pagpunta is the November 2 because that's the All Souls. Pero we go to the cemeteries November 1, pinapanalangin natin sila na these departed loved ones are already saints. Yes. And saints. sila'y nasa langit na. Nasa langit na. Oo. Okay. So, Father, this is a recent statement from Pope Francis. To be saints is not a privilege for the few, but a vocation for everyone. Paano po natin ito bibigyang kahulugan, Father? Kasi yun talaga yung we come from God, we go back to God. No? So babalik tayo sa Kanya. At paano tayo babalik sa Kanya? Makakabalik lang tayo sa Kanya pag tinutularan natin siya. Okay. And ano yung pagtulad sa Kanya? Siya ay banal. God is holy. So for us to go back to God, we also have to become holy. So mayroon tinatawag ang simbahan na universal call of holiness. So lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon na maging banal. Okay. So it's not only a privilege of the few, Yes. pero para sa lahat. Okay. Oo. Kahit hindi ka man ma-recognize ng simbahang Katolika na santo, at least you are doing kindness and holiness. Yun yung goal natin. Yun yung goal natin na maging banal. So para bang this is the goal, and if this is the goal, holiness, para bang may apat yan na sasakyan patungo doon sa kabanalan. Okay. So ano yung apat? Pagpapari, pagpapakasal, single blessedness, and then the religious life. Okay, so meron palang These are ways of life for you to become holy. Okay. So pagpapagabanal, at saka yung pagpapagabanal naman, hindi ibig sabihin nito na dasal ka lang ng dasal. Yung pagpapakabanal ay, example, you're a mother and you cook for your children. Okay. And when you cook for your children, you do it out of love. That is already being holy. Kasi God is love. When you put love in the things that you do, the ordinary things become extraordinary, and these are your ways to holiness. Pagpapakabanal. Father. Father, maiba naman tayo. Ano po yung pananaw natin o reaksyon natin, komento, na ginagawang katatakutan ang undas? Yeah. Yun yung kinokorek natin. Kasi, di ba, nauso yung nagsusot silang ng mga Costumes, zombie, ng mga nakakatakot. It's supposed to be Halloween. It's supposed to be holy. Yes. So ang ginagawa ngayon ng simbahan, imbis na yung mga nakakatakot, tinuturuan yung mga bata ng Parade of Saints. Yes. So yung mga nagsusot ng mga costume, kumbaga, ng mga santo. No? So yun sana yung alisin. Kasi so we will not fear death. We fear death kasi you will be zombie-looking. We fear death kasi ganun yung magiging itsura mo. Pero pag ang ituturo mo sa mga bata, santo, banal. So there is nothing to fear about death because it leads us to eternal life with God. So yun yung inaalis natin. Sana na maging kultura na talaga, alisin yung mga nakakatakot. Kasi it's about being a saint. At saka isa pa yun kasi para bang
nakikikapagkaibigan ka sa mga evil spirits eh. Oo, parang ina-identify mo na kung sino yung nakakatakot, di ba? Imbis na you identify with the saints. Yes, oo. Imbis na sila yung tularan mo, yung i-costume mo, hindi, iba naman, iba yung nasa mentality ng iba eh. Pero Father, meron ba activities ang church ngayong araw na pwedeng puntahan or tomorrow ng ating mga kababayan, especially long holiday? Yes. Ang isa is yun nga, doon sa may mga Parade of Saints na ginawa na. Tapos yung mga ibang mga activities like there are special masses for the souls of the dead. Tapos sa mga simbahan din, yung mga parish priest nagpupunta, they're celebrating masses doon mismo sa mga sementeryo. Okay. Nako, maraming salamat po, Father, at ingat po kayo palagi. Thank you then, Joanne. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.